Hebreo Kabanata 11. Ngayon ang pananampalataya ay ang kapanatagan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pagkat sa pamamagitan nito ang matatanda ay nagkamit ng isang mabuting ulat. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay binalangkas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang mga bagay na nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nagpapakita. Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng isang mas magaling na hain kaysa kay Cain, na sa pamamagitan yon ay nagkamit siya ng pagsaksi na siya ay matuwid, ang Diyos ay nagpapatotoo tungkol sa mga kaloob niya, at sa pamamagitan nito siya napatay na gayunman ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya si Enoch ay isinalin upang hindi niya makita ang kamatayan, at hindi siya natagpuan, dahil isinalin na siya ng Diyos, pagkat bago pa man ang kanyang pagkakasalin ay nagkaroon siya ng ganitong patoto, na siya ay nakapagbigay lugod sa Diyos. Ngunit kung walang pananampalataya ay di maaari ito na makapagbigay lugod sa kanya, pagkat siyang pumaparoon sa Diyos ay dapat manalig na siya ay umiiral, at siya ay isang tagapagbigay gantimpala sa kanilang naghahanap sa kanya ng masikap. Sa pananampalataya si Noah, na binabalaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay kumilos ng may pagkatakot, naghanda ng isang daong patungo sa pagliligtas sa bahay niya, na sa pamamagitan yon ay hinatulan niya ang sanlibutan, at naging tagapagmana ng katwiran na ito ay sa pananampalataya. Sa pananampalataya si Abraham, nang tinawag siyang lumabas patungo sa isang dakong tatanggapin niya pagkatapos bilang isang pamana, ay tumalima, at lumabas siya, na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya ay ng ibang bayan siya sa lupa ng pangako, gaya ng sa isang kakaibang lupain, na nananahan sa mga tabernakulo kasama nina Isaac at Jacob, ang mga tagapagmanang kasama niya tungkol sa gayon ring pangako. Pagkat umasam siya sa isang lungsod na may mga kinasasalagan, na ang tagapagtayo at tagagawa ay ang Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya rin naman si Sara mismo ay tumanggap ng lakas upang maglihi ng binhi, at nanganak ng isang bata ng lipas na ang gulang niya, dahil hunukuman niyang matapat siyang nangako. Kung gayon ay lumitaw doon maging mula sa isa, at sa kanya na tila patay na, ang napakaraming gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, at gaya ng buhangin na nasa tabi ng dagat na di mabilang. Ang lahat ng ito ay namatay na sa pananampalataya, na hindi natanggap ang mga pangako, kundi nakita ang mga ito sa malayo, at naniwala tungkol sa mga ito, at niyakap ang mga ito, at nagpahayag na sila ay mga dayuhan at mga manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Pagkat silang nagsasabi ng ganoong mga bagay ay nagsasaysay ng maliwanag na naghahanap sila ng isang lupain. At tunay, kung sila ay naging maalalahanin sa lupaing iyon na kung saan sila lumabas, ay nagkaroon na sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit ngayon ay naghahangad sila ng isang mas mabuting lupain, iyon ay, isang makalangit, kaya nga ang Diyos ay hindi nahiyang tawaging Diyos nila, pagkat naghanda na siya patungkol sa kanila ng isang lungsod. Sa pananampalataya si Abraham, nang sinubok siya, ay inihandog si Isaac, at siyang tumanggap sa mga pangako ay naghandog ng kanyang kaisa-isang isinilang na anak. Na tungkol sa kanya ay sinabi ito, na kay Isaac ang binhi mo ay tatawagan. Na ibinibilang na kaya ng Diyos na buhayin siya, maging mula sa mga patay, mula kung saan din ay tinanggap niya siya sa isang kahawig. Sa pananampalataya ay pinagpala ni Isaac sina Jacob at Esau tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya si Jacob, nang mamamatay na siya, ay pinagpala kapwa ang mga lalaking anak ni Joseph, at Sam-amba, na nakahilig sa ibabaw ng tungkod niya. Sa pananampalataya, si Joseph, nang namatay siya, ay gumawa ng pagbanggit tungkol sa pag-alis ng mga anak ni Israel, at nagbigay ng kautusan tungkol sa mga buto niya. Sa pananampalataya si Moses, nang ipinanganak siya, ay itinago ng 3 buwan ng kanyang mga magulang, dahil nakita nila na siya ay isang makisig na bata, at hindi sila natakot sa kautusan ng hari. Sa pananampalataya si Moses, nang dumating na siya sa mga taon, ay tumangging tawaging lalaking anak ng babaeng anak ni Paraon, na pinipili bagkus na magtiis ng paghihirap kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamasa sa mga kalayawan ng kasalanan sa isang kapanahunan, na pinapahalagahan ng kapulaan ni Kristo na mas dakilang mga kayamanan kaysa sa mga gambang ng Ehipto. Pagkat siya ay may pagtatangi sa kabayaran ng gantimpala, sa pananampalataya ay pinabayaan niya ang Ehipto, na hindi natatakot sa pagkapuot ng hari, pagkat siya ay nagtiis, gaya ng pagkakakita sa kanyang di nakikita. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay iningatan niya ang Pasko, at ang pagwiwisik ng dugo,
Baka galawin sila niyang pumuksa sa mga panganay. Sa pananampalataya ay nakatawid sila sa pulang dagat na gaya ng sa tuyong lupa,